Hello mga idol! Bago tayo magpatuloy sa kwento ni Yuseong ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout sa iyo Idol General Cabs. Shoutout din sa iyo Lods Joe M. Ortega. Shoutout po sa iyo Idol Angie Beo. Shoutout din sa iyo Lods Michael Skirls. Shoutout sa iyo Idol Mods Gaming. Shoutout sa iyo Lods Jason Del Lava. Shoutout sa iyo Boss Noxo ng Butuan City. Shoutout din sa iyo Lods Jason Goles ng Pasay City. Shoutout sa iyo Idol Harold pati na din sa kapatid mo na si Harvey Lopez at JR ng Kulas Hermosa Bataan. At shoutout din sa iyo Idol Boss Amo Lods Vladimir. Maraming salamat po sa patuloy na suporta. Sa pagpapatuloy, tinanong ni Bongde Ala si Yuseong kung bakit naman ito nag-aalala kay Juju. Napaka-special na halimaw naman daw si Juju. Wala na lang masabi si Yuseong. Sa isip-isip niya na kung nanunuya ba daw ito, sa tingin niya na mas komportable si Bongde Ala pag di nila kasama si Juju. Subalit ang tunay na problema ay kapag nagpalit ng anyo si Juju bilang tigre at ma-report ito sa nauukulan. May posibilidad na kunin at ilayo sa kanya ito ng Mythical Animal Department, o ang mas malala ay baka parehas sila ni Juju na patalsik sa Waryong Valley. Dapat ay tinanggal na niya ang kwintas na may jade na suot ni Juju. Sa tingin niya na mukhang sa susunod na lang siya bibisita sa Thousand Fragrance Village. Sinabihan na niya si Bongde Ala na babalik na sila sa dorm. Subalit biglang naalala ni Yuseong ang bilihan ng alak. Sa isip-isip niya na ang rason talaga kaya sila pumunta sa Jongjo ay para bumili ng alak ni Juju. Habang tinitignan ng mapa niya ay napapatanong na lang siya kung may tavern ba na malapit sa daanan nila pabalik ng institute. Biglang lumapit si Sokma at tinanong si Yuseong kung naghahanap ba ito ng tavern. Sinabi pa nito na may tavern siyang alam kung ang punta nila ay sa daungan at sakayan ng bangka. Pinagpapawisan na sinabi ni Yuseong na alam niya ang lugar na tinutukoy ni Sokma subalit ayon naman kay Sokma na ang pagkain din sa tavern na tinutukoy niya ay masarap kaya kung nagmamadali si Yuseong ay maganda nang doon na lang sila pumunta sa tavern na iyon. Sa isip-isip naman ng ating bida na tama nga si Sokma sapagkat ang iba pang tavern ay matatagpuan sa paligid ng Thousand Fragrance Village at malayo pa ang lugar na iyon kaya wala na siyang ibang pagpipilian kundi sa tavern na tinutukoy ni Sokma kahit pa nag-aalangan siya na pumunta pa doon. Habang naglalakad papunta sa tavern ay makikita natin na kinakabahan si Yuseong. Sa isip-isip niya na sobrang pamilyar at alam niya ang tavern na pupuntahan nila sapagkat madalas siya pumunta sa tavern na ito dati. Gayunpaman ay wala na siya ibang pagpipilian pa. Sa kabilang banda ay nakarating na sila Yuseong sa Sage Drink Tavern. Sa isip-isip ni Yuseong habang nakatingin sa gusali ay hindi niya maisip na magagawa niyang bumalik sa lugar na ito. Napagtanto niya na sa kinakatayuan niya ngayon ay dito sila unang nagkakilala ng dati niyang asawa. Bumalik sa alaala niya ang ginawang pag-iwan sa kanya ng dati niyang asawa para sumama kay Chorang. Naiinis si Yuseong habang naalala ang mga katagang sinabi noon ng asawa niya. Habang nakapikit ay sa isip-isip nito na ginawa niya ang lahat ng paraan para maiwasan ng pumunta sa lugar na ito dito sa Jongjo. Gayunpaman ay wala na siyang ibang pagpipilian sa pagkakataon na ito sapagkat napakalayo pa ng ibang tavern at kailangan na niya magmadali at makabalik sa institute. Ang kailangan na lang nila ay bilisan ng pagbili ng alak para kay Jujo at umalis na agad sa lugar na ito. Dumating na ang may-ari ng tavern dala ang alak na binibili ni Yuseong. Ayon sa matanda na mukhang malakas uminom ng alak si Yuseong sa murang edad na meron ito, tinanong din ito kung taga-higher institute ba si Yuseong. Pinagpapawisan na sinang ayon na naman ito ni Yuseong. Sa isip-isip niya na kailangan na niyang magmadali umalis sapagkat napaka-awkward na para sa kanya ang makausap ang dati niyang biyenan. Tinapagtapik siya ng dati niyang biyenan at sinasabihan si Yuseong na ang lahat ng bumibisita at bumibili ng alak sa kanila ay nagiging regular customer na nila. Napapa-oo na lang si Yuseong sapagkat gusto na niya makaalis agad. Biglang nakita na ng dating biyenan ni Yuseong ang anak nito at tinawag ito. Nagulat at kinakabahan si Yuseong nang makita ang dati niyang asawa kaya agaran itong tumalikod. Napansin naman ni Bongde Ala ang kakaibang kinikilos ni Yuseong.
Pinakilala ng dating biyenan niya ang anak nito na dating asawa naman niya sa nakaraan buhay niya sa kanya. Ayon pa sa dati niyang biyenan na ang anak nito ang katulong niya sa pagpapatakbo ng tavern nila at ang anak niya ay masyadong pinagpala kaya sa tingin niya ay hindi nararapat sa lugar na ito ang anak niya. Hindi maipinta ang mukha ni Yoseong nang muli niyang makaharap at makausap ang taong minahal niya noon, kaya napapamura na lang ito sa isip niya. Sa kabilang banda ay tuluyan ng pabalik sila Yoseong sa institute sa isip-isip ng matanda na nagsasagwa na naging kaibigan na ni Yoseong na mukhang may hindi magandang nangyari sa ating bida. Tinanong naman ni Bongde-ala si Yoseong kung okay lang ba ito. Ayon naman kay Yoseong na hindi siya okay sapagkat naiwan nila si Jujo ng mag-isa sa dorm. Sinabi naman ni Bongde-ala na kung titignan ang hitsura ni Yoseong ay para bang nagkatagpo ulit sila ng dati niyang kasintahan or something. Nagulat si Yoseong sa sinabi ni Bongde-ala. Sa isip-isip ni Yoseong na paano nalaman ni Bongde-ala ito sapagkat ang alam niya na wala pa itong kaalam-alam patungkol sa pag-ibig. Kung may kakayahan ba daw ito na mabasa ang mga nasa isip ng tao. Sinabihan ni Yoseong si Bongde-ala na kung sakaling gusto nito makahanap ng girlfriend ay maghanap ito sa ibang lugar wag dito sa Jeongju. Nagtaka naman si Bongde-ala kung bakit. Tinanong niya din si Yoseong kung kaya nasasabi ni Yoseong ito dahil naranasan na niya ito na makahanap ng girlfriend dito at niloko siya. Subalit para sa kanya ay naiiba sapagkat ang mga tao naman daw ay magkakaiba. Kung nabigo man si Yoseong sa relasyon na natagpuan niya sa lugar na ito, ay yung sa kanya ay hindi pa naman nag-uumpisa kaya walang rason para hindi siya maghanap ng girlfriend dito. Kaya titignan na lang niya ang sagot pagkatapos gawin ang parehas na option. Hindi makapaniwala si Yoseong sa mga sinabi ni Bongde-ala at napapasang ayon na lang siya. Sa isip-isip niya ay nakakagulat ang matalas na pag-iisip at sa iba pang aspeto na meron si Bongde-ala maliban sa pagsasalita at pangangatawan nito. Nagtataka siya kung bakit hindi niya narinig ang patungkol kay Bongde-ala sa nakaraan niyang buhay. Maaaring siya ay isang dayuhan, ngunit ang mga mahuhusay na tao ay laging gumagawa ng pangalan para sa kanilang sarili. Hindi siya sigurado kung hindi niya pa talaga naririnig ang pangalan nito sa dati niyang buhay o nakalimutan niya lang, sapagkat halos nakalimutan na nga niya ang patungkol sa dati niyang asawa kahit pa intensyonal niya itong kinalimutan. Hindi niya ito iniisip ng matagal na panahon, paminsan-minsan niya lang napapanaginipan ang dati niyang asawa sa parehong buhay niya. Dahil naging mas importante sa kanya ang nangyaring digmaan at pagkasira ng Miriam kaysa sa pagtataksil sa kanya ng dati niyang asawa, kaya ang akala niya ay nakamove on na siya patungkol sa dati niyang asawa. Ang pag-iisip tungkol dito ay nagpalungkot lamang sa kanya, at dahil nakita niya ulit ito, ang lahat ng alaala ay bumabalik sa kanya, lalo na ang malaking galit niya kay Chorang. Kumpara sa kanya na pinanganak na mahirap at madumi ay si Chorang naman ay pinag-anak ng mayaman at may kapangyarihan. Ang asawa niya ay kusang pumunta kay Chorang kaya hindi niya ito napigilan. Gayunpaman dahil sa sobrang sama ng loob niya sa ginawa ng asawa niya ay sinubukan niya kalabanin si Chorang subalit nihigla ng buhok nito ay hindi niya man lang nahawakan. Ang pagkatalo niya noon ay naramdaman na kasing sakit at paghihirap tulad ng sugat sa kanyang ilong. Kahit pagkatapos na abandonahin siya ng asawa niya, ay ang asawa niya ay naging isa lamang sa mga parausan ni Chorang sa dami ng babae sa buhay ni Chorang. Sa mga panahon na iyo ay nagawa ni Chorang manalo sa mga puso ng hindi mabilang na babae bilang gwapong Grandmaster ng Mount Hua at Divine Blossom Swordsman. Sa tingin niya ay mayroon na si Chorang napakaraming anak sa iba't ibang lugar sa bansang Junguan upang palibutan ang buong punong tanggapan ng Miriam Alliance. Kung si Chorang ay isang magsasaka, siya ay isa na naghasik ng hindi mabilang na mga binhi. Ang problema pa ay madali lang ito magsawa sa babae na naakit niya at tinatapon na lang ang mga ito na parang basura sa kahahanap ng bagong babae na kahit na ang dati niyang asawa ay isa sa mga inabandona nito. Kaya yung ginawa niya kay Chorang noon nung una nilang laban ang pinakamagandang parusa para sa babaerong tulad niya, sa isip-isip ng ating bida na kailangan na niya tigilan ng pag-iisip sa nakaraan, ang mahanap si Jujo ang pinaka-priority niya ngayon, hindi dapat siya ma-distract ng walang kwentang naiisip niya sa nakaraan.
Habang hinihingal ay tinanong ni Bong Deala si Yuseong kung naiwan ba daw nito ang binili niyang alak, hindi na daw sila makakabalik para hanapin ito. Sinabi naman ni Yuseong na wag nang isipin pa ni Bong Deala iyon sapagkat sinabi na niya dito na may espesyal siya na storage room. Napatahimik na lang si Bong Deala, pabahol pa ni Yuseong na kailangan ni Bong Deala na mag-training para mapalakas pa nito ang stamina niya. Kahit na matalino pa ito ay paanong sobrang pagod na ito sa paglalakbay lang pabalik ng Waryong Valley, biglang may kumausap sa ating bida na kinagulat niya, sa isip-isip ng ating bida habang nakatingin sa taong kumausap sa kanya na kung bakit ngayon pa kung kailan siya nagmamadali ay sa kanya pa nakasalubong ang tao na ito. Sinabi ni Chorang na matagal na niyang inaante si Yuseong simula pa nang marinig niya ang balita na nagising na ito sa pagkakarete nito. Pahabol pa nito na tulad ng sinabi ni Yuseong sa kanya na maghaharap ulit sila sa Higher Institute of Murem, kaya ngayon ay nandito na sila sa institute. Ayon naman kay Yuseong na nagharap na sila sa dorm noong unang gabi sa institute, sinabi naman ni Chorang na ang paghaharap na iyon ay isa lamang simpleng pagbati sa isa't isa. Ayon naman kay Yuseong na siguro ay tapos na sila sapagkat nagharap na ulit sila ngayon mismo dito, kaya kung pwede ay makakaalis na siya. Sa isip-isip ng ating bida na gusto niya man tapusin na ang isyu nila ay hindi ito ang tamang oras sapagkat mas importante ang mahanap niya si Juju. Kaya sana ay mag-behave lang si Juju at huwag gagawa ng gulo, at kung pwede sana ay bumalik na ito sa kanya at pumasok sa inventory niya. Sa kabilang banda ay masarap ang tulog ni Juju habang hinihimas ng isang tao. Nagugulat ang tao na ito habang sinasabi na naubos ni Juju ang malakas na alak na binigay niya dito. Ang taong ito pala ay si Demonggi. Sinabi pa nito na ang gusto lang pala ni Juju ay ang uminom ng alak. Kahit kailan daw ay wala pa siya nabasa patungkol sa pusa na umiinom ng alak, kaya hindi siya sigurado kung anong klaseng pusa si Juju. Habang nakahiga sa hita ni Demonggi ay may naramdaman si Juju, agaran itong napabangon at nag-aalala. Nagtaka naman si Demonggi sa kinikilos ni Juju, nakita niyang umaalis na palayo si Juju, kaya tinatanong niya ito kung saan pupunta. Tinanong pa ni Demonggi kung gusto pa ba daw ni Juju ng maraming alak, subalit yun lang ang alak na nakuha niya sa kantin, kaya sinubukan na lang ni Demonggi na habulin si Juju dahil nag-aalala siya dito. Sa kabilang banda ay sinabi ni Chorang na matagal na siyang naghihintay kay Yuseong. Ayon naman kay Yuseong na problema na iyon ni Chorang sapagkat hindi niya naman ito sinabihan na maghintay sa kanya. Sa isip-isip ng ating bida na hindi maganda ang nangyayari sapagkat nararamdaman niya na hindi siya hahayaan na makaalis ni Chorang. Biglang nakalapit agad si Chorang sa harap ni Yuseong habang sinabi na siya na ang gagawa ng unang galaw sa kanila. Nagulat naman si Yuseong sa bilis ni Chorang, napagtanto niya na mas bumilis pa ito kaysa dati. Napansin naman ni Chorang ang taong kasama na nasa likod ni Yuseong. Pinagpapawisan naman si Bong Deala habang nakatingin kay Chorang. Biglang ngumiti si Chorang nang nakakatakot kay Bong Deala. Nabahala naman si Yuseong sa napansin niya sa mga ngiti ni Chorang, at ang ngiti na ginawa ni Chorang ay tulad ng ngiti na binigay sa kanya noon sa dati niyang buhay noong naranasan niya ang isang nakakahiyang pagkatalo, at habang tinitignan niya ang lalaki na kumuha sa asawa niya palayo sa kanya, ay nagawa nitong ngumiti na may parehong hitsura sa kanyang mukha. Biglang nag-iba ang aura ng ating bida sa mga nakita niya. Tinanong niya si Chorang kung para saan ang pagngiti nito. Sinabi naman ni Chorang na di ba ay may kaibigan na si Yuseong na tulad kay Bong Deala, at ang pagkakatanda niya ay ang pangalan nun ay si Wiyong. Masyadong mahina, at nakakaawa at walang kwenta ang mga ito. Makikita natin na hindi nagustuhan ni Yuseong ang mga katagang binitiwan ni Chorang. Tinanong pa ni Chorang na kung bakit hinahayaan ni Yuseong ang mga taong ito na dumaikit sa tabi nito sapagkat halos wala naman pinagkaiba ang mga ito sa basura. Hindi na napigilan ni Yuseong ang kabastusan ng bunganga ni Chorang kaya naglunsad na ito ng atake. Subalit napansin naman ito ni Chorang, kaya nagawa niyang maiwasan ang atake ng ating bida. Ang lahat ng iron ring na nakasuot kay Yuseong ay pumunta na sa sandata ni Yuseong, at agaran niya pa sinundan ng atake si Chorang na nagawa pere na maiwasan ni Chorang. Naghanda ulit ng isa pang malakas na pag-atake si Yuseong, at nag-activate ang instantaneous martial art surge of seismic strength.
at maglulunsad ang ating bida ng isang malakas na pagsuntok na nagawa naman masagang ni Chorang subalit sa sobrang lakas ng suntok ni Yuseong ay tumalsik ito ng malayo. Habang patuloy ang pagdaos-dos nito palayo ay naghahanda na ito para bunutin ang espada niya. Hindi makapaniwala si Chorang sa lakas ng suntok na binitiwan ni Yuseong. Habang tinatanggal ang mga iron ring ay sinasabi ni Yuseong na karaniwan ay hindi niya pinapatulan ang basurang tao na tulad ni Chorang. Habang tinatanggal ang balot ng sandata niya ay sinabi pa nito na wala na siyang pakialam kung madumihan man ang mga kamay niya sa pagtalo sa basurang tulad ni Chorang. Habang hawak ang espada sa kanang kamay at ang axe naman sa kaliwang kamay, ay sinabihan ni Yuseong si Chorang na kung kinakailangan ay tatanggalin niya ang basura na nakaharang sa harap niya. Sinabi ni Chorang na napakadaling tuyain ni Yuseong mula sa isang bahagyang panunuya sa kanyang dayuhang kaibigan. Sigurado siya na madidismaya si Master Honjin pag malaman niya ito. Mapang-asar naman na sinabi ni Yuseong na kung nag-aalala ba daw si Chorang sapagkat wala si Master Honjin dito para iligtas siya. Hindi nagustuhan ni Chorang ang pang-aasar ni Yuseong kaya binunot na nito ang espada niya. Habang nakaharap kay Yuseong ay sinabi nito na mukhang nakalimutan na daw ni Yuseong na hindi siya ang niligtas noong araw na iyon ni Master Honjin kundi si Yuseong. Habang nakahanda para sa mangyayaring laban ay biglang lumabas ang sudden mission na kailangan niya ulit talunin si Chorang sa pangalawang pagkakataon.